So, good morning, good morning, good morning. Good morning mga guys. Ito na naman po tayo. It's a Sunday and it's actually nasa first week ako. Hello, good morning. Guys, so, it's a Sunday. So, naka 1 week na kami sa trabaho. Diyan sa dito sa fish factory. Ngayon, ang reaction ko sa trabaho ko, sasabihin ko sa inyo mga guys, mahirap, mahirap talaga tutusin pag nagtatrabaho ka dito sa Europe. Totoo nga na medyo ang trabaho dito hindi pa banjing, hindi katulad ng Dubai o let's say Arab country or let's say sabihin natin Taiwan na Morrison factory na ano nila. Pero dito mahirap. So talagang physical work dito. Sana kung dito ka magtatrabaho sa Europe, tapos factory pa, dapat bata ka, malakas ang pangangatawan mo pa rin, madami kang taon pang gugugulin. Kasi sasabihin ko na rin sa inyo about topic natin is yung factory dyan sa pinapasukan na natin ngayon. So it's a fish factory, 12 oras ang trabaho namin. Pwede ka maging 8 hours, pwede ka maging 16 hours. So on a seasonal yata ang ano nila dito. Kasi when it comes to let's say bare months na malakas raw ang fish malakas raw ang fish, yun ang pagkaalam ko pa lang, pero hindi pa ako matagal, so a week pa lang tayo. Yan ang sinasabi ng mga tao dito. So it will be, kung 5 days lang yung pinapasok namin, magiging 6 days. And kung napapauwi ka ng 8 hours, pwede ka rin pauwi na hindi ka magtrabaho for that day, magiging 12 hours raw. So medyo mabigat na rin yung trabaho na ginagawa namin. Dahil one thing, bibigyan ko kayo ng insights na kung paano namin ginagawa yung trabaho namin, mga specific na hindi ko lahat napuntahan pa, pero yung mga napuntahan ko pa lang doon is like, first thing, yung pinipress mo yung laman nung can, yung fish, yung gulay, pinipress namin yun yung laman ng ano, ng gulay. Once na dumadaan yun sa conveyor, siyempre sa left side dadaan yun. So left side or right side, something, ipipress, sasabihan ka ipress mo. So once na pinipress mo doon, hindi ka naman pwede pumikit. Kasi syempre baka maipit ka o something else na baka matapon, kaya pinipit, kailangan buksan yung mata mo. Pero once na buksan mata mo, sa dami nun, sa palaging ganun yun, mapapansin mo is mahihilo ka naman, dahil tinitignan yung lata Isang mahirap na task rin yun, na mukhang madali, pero mahirap rin yun. At isa pa, mahirap yan, oras ka nagpipitpit ng kamay mo. Ng kamay mo, isipin mo lang yun, ganun ka ng ganun sila sa lata. Parang napakasanay mo,
napaka sanay mo na. Iniisip mo, hindi mo ba naiisip yung naiisip ko? Sanay ka na sa gano'n. Pumunta ka ng banyo, sabihin, bigay mo yung, pumunta ka ng banyo, malakas ka na. What else? Isang ano rin yon. Ang ginawa pa rin namin is yung pagkat ng isda. Pagkat ng isda is may timbangan. So meron kang magagawa dapat na ilang piraso na cans o portions. Let's say 1 hour maka 450 ka. So titimbangin mo na yun. Yun ang ginagawa rin namin doon. Meron rin yung ganun process rin, pero aayusin mo yung isda. Isang process rin yun. Meron rin tayong mga process na yung ando doon, mga grilled fish na sinastack, ganun rin, nilalagay sa isang sa isang container. Tapos yung may napansin ko pa rin nasa loob, parang sinistem, hindi naman exactly grilled siya, parang malaking machine doon, parang ginigrilled siya, pero pinapatuyo kung sakali. Tapos yun, isa pa, na-assign rin ako sa freezer. Kinukuha namin yung mga talagang bloke ng isda na frozen, tapos nilalagay namin for defrosting sa labas. And what else? Napansin ko rin nung inassign rin kami dun sa sa taas kung ng leader. Doon naman sa taas ng building is yung packaging. Yung packaging naman, mga lata na yun na galing sa baba na nalinis na, ipapackage mo lang sa isang paleta. So napansin ko is mabilis na ilalagay mo sa 5-5, so 10, tapos ilalagay mo sa conveyor, tapos sa dulo meron siyang may kukuha, ilalagay na sa paleta. Yan rin dun sa area na yon. And what else ang napansin ko rin, ma-ideas nyo in case na makakapunta kayo dito sa lugar na ito. Once na pupunta ka sa loob na, magsusot ka ng white gown, lahat white gown. Galing yun iniiwan kasi yun sa white gown. Tapos bababa ka na, kukuha ka na ng parang yung plastic na parang apron. Suot ka ng gloves, suot ka ng parang dito, yan, sa arm mo, plastic. And afterwards, kung orang hairnet, ear yung noise, earplugs, yun. And ready to go sa sa position mo, kung anong position ang bibigay sa iyo. Yun yung mga mga na-experience ko as for 1 week. What else ang experience ko for 1 week? Hindi rin biro ang tumayo ka ng for 12 hours
pwede ka naman umupo kasi meron naman mga stools doon na available, pero mostly naman kasi is yung kinukuha rin ng mga ibang lahi, pero pwede mo naman borrow ka naman. Naguunahan sila sa stool. So yan ang mga experience. Sorry. So right now it's Sunday 6 o'clock in the morning, magsi 7 kasi hinintay ko yung may nagbebenta raw na Filipino goods dito na pupunta. So inaabangan ko rin kung sakali. It's my first time. So yun ang nangyari. And one thing sa yung sa break namin is first break is 20 minutes. Sobrang 20 minutes na wala ka hindi pa na natutunaw yung kinakain, hindi mo pa na yung mo, nagtatanggal ka pa lang, nauubos na yung oras mo. So after nun is next break is around 10 minutes. Paano naman yung doon ka pa lang sa loob, nagtatanggal ka pa ng mga plastic sa katawan mo na ubus-ubus na yun oras mo. Parang hindi na para ka lang ginawang isda talaga yung parang tipong napapansin, isipin mo yung sa isda sa aquarium, nilalagay mo ng pellets lang yun tapos lulunukin ganun lang lulunukin mo na lang yung pellets para kaming nandoon sa aquarium na nasa tubig tapos parang pagkakain na hihinga ng konti sa taas at lulunukin yung pellets tapos baba ulit ganun. Pinagtatawanan ko na lang yung mga experience natin dito. So basta ganun lang tayo, ngintayan mo na lang yung problema, ngintayan mo na lang yung mga pangyayari para experience yun. Napansin ko rin, it's a joke, always a joke para gumana man yung buhay natin. Napansin ko dun sa baba, I consider the people there na fishes na lang kasi yun ang inaano, kasi parang yung fish amoy fish na nga kami. Pagkain namin mukhang fish na rin, may libreng pagkain dun, fish rin. So parang fish na. So I consider ng mga tao na napansin ko sa baba is para ng fish. Bakit? Ganun nga. Yung mga mga malalaki, mga ibang lahi rin, malalaki sila. Then yung tumaas pala ako for tawag nun, packaging, kasi yung nasa taas, first time ko nung isang araw nakita ko doon yung mga magaganda mga slim na tao. Sabi ko sa sarili ko, kaya pala yung mga isdang matataba, yung mga pregnant na isda andun sa baba, yung mga single at papayat na nasa taas. Diyos ko. Nagtatawanan ko na lang yung mga sitwasyon na dino-joke ko na lang sarili ko. So kasi once na dumating na naman ng Monday, grabe, parang ayaw mo nang ituloy yung 12 hours mo. So
Kaya para sa mga gusto kong magpunta sa Europe para magtrabaho, hindi rin biro. Ayan, tapos nasa remote area pa kami, malayo sa isang compound na ganyan. Yan ang halo-halo ng ano yan, ng agency. Yan. So yan, mapapansin mo. Yan, mapapansin mo. Ayan. Yan. Actually doon yung kumpanya namin doon, walking distance. Ayun. So yan lang ang lessons natin for today. Sana minsan mag-isip-isip. Talagang buo dapat ang loob mo na pagpunta mo dito, mag-aantay ka ng papers mo, mag-aantay ka ng oras mo, lamig, trabaho, mag-uubos ka ng pera para ma-survive. Talagang buong buo ka. Anyway, salamat na lang, and I hope meron kayong naging idea sa information na binibideo ko. So anyway, thank you, and yun lang po.